Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at tayo po ay dadako na po sa paghayag po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong mga pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, evangelist, Wildy Estrada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, ask from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, I ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. Open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Make us all worthy of your calling, and pagpalain mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng puso na laging tatalima sa iyong mga utas. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Meda, to his beloved children, beloved grandchildren, beloved great-grandchildren, to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. And to all of you, beloved brethren, dito po sa LA Outreach, God bless you all din po with long life, good health, and spiritual blessing. And to all our birthday celebrants for the month of April, God bless you with long life. At sa ating pong mga beloved webcast viewers, pagpalain din po kayo lahat ng ating malapanood for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po ay pag-aaralan na po natin ang banal na salita. Our topic for today, live a holy lives. Mamuhay na may kabanalan o ng banal na pamumuhay. Hallelujah. Praise the Lord. God calls His children to live holy lives. Yet, in our attempts to obey this command, we often commit to change our behavior, only to fail a few days later. The problem is that we're starting at the wrong place. Hallelujah. Praise the Lord. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga anak upang mamuhay ng may kabanalan. Ngunit sa ating pagnanais na sundin ang utos na ito, madalas tayo ay nangangako o nagnanais na mabago o baguhin ang ating pag-uugali. Ngunit nabibigo lamang pagkaraan ng ilang araw. Ang problema ay nagsisimula tayo sa maling lugar. Basahin po natin ang banal na kasulatan, 1 Corinthians 2:11-16.
From the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 16. 11. For what a man knoweth the things of a man, save the spirit man which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Chapter 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. 13. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which is the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. 14. But natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can be know them, because they are spiritually discerned. 15. But he that is spiritual judgeth all the things, yet himself judgeth of no man. 16. For who hath known the mind of the Lord, that he maybe instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, 11 hanggang 16, sapagkat sino ang mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng ayon kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preachers, for reading the whole word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong bigyan ng isang malakas na palakpak po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi po dito na bakit samba at nag-uumpisa tayo na kahit naisin natin na magbago tayo, subalit kinabukasan, balik, sabi nga, ay balik sa dating ugali. Ibig sabihin po nito, ang banal na espiritu ay hindi lubusang nananahan sa iyo. Dahil kung ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, hindi pa umalis sa iyo, hindi mo magagawa ang mga bagay na yan. Ungodly actions flow from the sinful thoughts and attitude, like selfishness, greed, jealousy, anger, resentment, and unforgiveness. This can be changed only as our mind is renewed by the Holy Spirit. So kung wala ang banal na Espiritu, mahirap natin gawin ang mga bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. As we spend time each day in Scripture, the Spirit becomes our mind and strengthens our inner being. But when we neglect God's Word, we leave ourselves open to the influence of the world and our flesh, both of which
oppose godliness. Kaya kinakailangang manatili sa buhay natin ang banal na espiritu upang mawala yung ating pagnanasa sa laman, sa kamunduhan, upang ang mga bagay na ito na nag-uupo sa pagkakabanalan ay mawala sa atin. Kinakailangan walang hinangad ng ating mahal na Panginoon nang tayo maligtas upang ating ipamuhay ang kanyang kabanalan. Then if we try to change our behavior without adjusting our thinking, we'll find ourselves doing precisely what we want to avoid. Kaya po, mga minamahal, kahit ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon ay ang bagay na tayo maging kabanalan, ang makadiyos na mga aksyon o gawain ay dumadaloy sa makasalanang pag-iisip at pag-uugali. Kapag ang iniisip natin ay hindi naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, yan ay makasalanang pag-iisip. Tulad ng makasarili, pagkakasakiman, paninibugho, galit, hinanakit, at hindi pagpapatawad. Ito po ang magbagay na lumalayo ang Espiritu sa atin kapag ginagawa mo. Kaya kinakailangan ang mga bagay na ito ay ating iwasan. May iwasan lamang natin ang mga bagay na ito kung ikaw ay puspos ng Espiritu. Kaya kapuspos ng Espiritu ay dahil alam mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paano mo malalaman ang kalooban ng ating mahal na Panginoon kung hindi ka nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan? Naari nga tayo na nagbabasa ng mga ilang oras ng kung ano pa na nais nating basahin. Comics, o kung ano man pong, lalo na dito sa Facebook, o sa mga social medias, makikita natin, umakasya tayo ng maraming oras dyan. Ang hinihingi lang naman sa atin, kung po pwede, mayroon kang 15 to 30 minutes a day. Nabasahin mo ang banal na kasulatan mo, dito mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Dito mo malalaman kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang yung nakikita mo, mangungusap dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo at ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo ng kanyang banal na kasulatan sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan ng Biblia. Kung hindi mo uugalin o lagi mong gagawin ng mga bagay nito araw-araw, ay mawawala ka. Mag-grieve ang banal dahil bukas ang iyong sarili o bukas ang iyong katauhan na pwedeng salakayin ka ng kaaway dahil makikita ang iyong kahinaan. Subalit kung ikaw ay puspos ng Espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng banal at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang mga bagay na hindi ka nais-nais ay hindi pwedeng manaig sa iyong buhay. Basahin po natin ang Romans chapter 7 verses 15 to 20. From the book of Romans chapter 7 verse 15 up to 20. 15. For that which I do allow not for what I would, that do I not, but what I hate, that do I. 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that do it in me. 18. For I know that is me, that is in my flesh, do it no good things, for too well it is present with me, but how to perform that which is good, I find not. 19. For the good that I would, I do not, but the devil which I would not, that I do. 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that do it in me. Amen. Amen. Sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 7, 15 hanggang 20. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung
ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako sa na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat sa pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Purihin po manala salita ng ating mahal na Panginoon. At palakpakan natin muli ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa patuloy na pag-uusap sa bawat isa. Hallelujah, praise the Lord, upang tayo po ay magkaroon ng kabanalang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang mga pagkamasarili, kasakiman, paninibuhog, galit, hinanakit, at hindi pagpapatawad, ito po ay mababago lamang kapag ang ating isipan ay binago ng banal na Espiritu. Habang gumugugol tayo ng oras sa bawat araw, sa banal na kasulatan, sa ating pagbabasa ng ating banal na kasulatan, binabago ng banal na Espiritu ang ating panloob na pagkatao. Hallelujah, praise God. Ngunit, pag pinabayaan natin ang salita ng Diyos, iniiwan natin ang ating sarili sa bukas, sa kapangyarihan o impluensya ng mundo at ng ating laman na parehong sumasalungat sa kabanalan. Kung ganon, kung susubukin nating baguhin ang ating pag-uugali nang hindi binabago ang ating pag-iisip, makikita natin ang ating sarili na ginagawa kung ano ang gusto nating gawin. Ang ibig sabihin nito, kaya tayo nagkakasala dahil meron pa rin kasalanan sa ating mga puso at isipan. Hindi pa tayo lubos na nalilinis na ating malam. Para patuloy kang linisin na ating malapan, lagi kang makikipag-ugnayan sa ating malapan. Alalahanin niyo lamang na sinabi sa banal na kasulatan na lagi na sa ating papupurihan. Lumapit daw tayo sa kanyang trono ng biyaya sa pamamagitan ng pag-aawitan at ikay pagpapalain. Ang number 1 paraan para mawala ang mga kasalanang adikain mo sa iyong buhay ay magbasa ng banal na kasulatan at magpuri ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lalabang kayo nagpupuri, kung ano man ang masasamang espiritu nasa katawan, lumalayas yan. Kahit nga yung masamang espiritu sa labas ay napapalayas sa pamamagitan lang ng pag-awit. Natatandaan ko noon ng patotoo ng isang kapatiran na merong sinasaniban ng banal na espiritu. Subalit, napagaling. Nakalimutan o lang mahal puri sa ating mga napan. Bumalik uli yung masamang espiritu. Pagbalik ng masamang espiritu, pumunta ulit sa chart. Ano naisipan ng mga beloved preachers doon? Pinuntahan kung saan ang gagaling yung masamang espiritu na sumukob doon sa kapatiran. Pinuntahan nila yung puno ng balete. Nang sa'yo pupunta doon sa puno ng balete, huwag kayong pumunta yan. Pagbalik nyo yan, mga tabingi ang mukha ninyo. Wala silang dinala doon kundi gitara at Biblia. After ng overnight service, pinuntahan nila yung puno ng balete. Ang ginawa nila, yung mga bato, tirumba na yung tirumba, nilinis yung ilalim. At habang ganang gagawin, nagtutugtog na awitan ng gospel song. Madaling sabi na matapos yung gano'n malinis, umuwi at nagtataka yung mga tao na andon, nakita nila na wala mala nangyari. At mula noon, yung kapatirang iyon ay hindi na sinabi ni Banabala. At nagbalik, nagsalita ulit, sabi, bakit yung sinira ang aking bahay? Bakit pumunta kayo doon para sirain? Saan kami ngayon titira? Hallelujah, praise the Lord. Kaya yung sinaribang iyon ay nawala masamang espiritu sa kanya. Hallelujah. Isa lamang po yung patuto. Marami po mga patuto na sa pamamagitan ng ating pong pag-aawit na makalangit na awitin sa ating mga Panginoon. Kahit yan po ulit-ulit, nakakarating yan sa trono ng biyaya natin. Ang ibig sabihin, pinupuri mo siya sa lahat ng sandali at sa lahat ng oras. Yan lamang po ang makakapagbago sa ating mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Holiness, on the other hand, encompasses our entire being, which is why, dearest Jesus, we should love God with all our heart, all our soul, all our mind, and all our strength. It is a lifelong process.
that requires learning God's thoughts and adopting them as our own. Then, as the Spirit develops within us the mind of Christ, our action will become increasingly holy. Basahin po natin ang Mark 12:30. From the book of Mark, chapter 12, verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Amen. Amen. Sa aklat ng Marcos 12:30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Amen. Pwede po ang banal na salita. Hallelujah. Pray. Muli natin palakpakan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang ating gagawin. Ibigin sa atin ang ating mahal na siya kauna-una sa ating mga buhay. At sabi nga po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, at buong lakas mo. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun po lamang ang dapat natin gawin. Paano makikita na tunay na iniibig mo ang ating mahal na Panginoon ng buong puso? Gagawin mo ang kanyang kalooban. Susundin mo ang kanyang mga banal na utos. Kung yan may mahirap, gawin mo. Ang isang matinding pagsubok sa ating buhay bilang isang mananampalataya ay yung utusan ng ating mahal na Panginoon na tayo laging magsasama-sama at pupurihin ang ating mahal. Anong ibig sabihin magsasama-sama? Lagi kang pupunta sa banal na gawain. Bakit? Dahil sa banal na gawain, tayo sama-sama na nagpupuri. Tinataas ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Nalulugod ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagpapatotoo sa mga kamanghamang gawa ng buhay mo at nakakapanig ng mga patotoo, ito isang bahagi na kinikilala mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na naranasan ng bawat isa. Nalulugod ang mahal na Panginoon kapag yon ang isang paraan para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos during Bible study, hindi ka napunta sa labas at kung anong ginagawa mo, nakapirmi ka at ang hawak mo yung Biblia, sumusunod ka kung anong binabasa namin, pinabasa naman dito, natatala sa pwedeng iyang basahin kung wala kang Biblia sa harapan. Yan nangangaral. Ini-inject sa mind natin ang dapat natin gawin bilang isang mananampalataya para mawala tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, ang kaisipan ng Diyos ay binibigay na sa atin kung ano ang dapat. Wala tayong gagawin kundi intindihin lamang natin ang kanyang banal na salita. Araw-araw, magbasa ka ng banal na kasulatan. Maglaan ka na isang kalahating oras para basahin at magpuri. Ang napakahalaga, magpuri ka. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga. Kung gusto mo mawala lahat ng masamang espiritu sa iyong katawan, kung gusto mo magkaroon ka ng pag-ibig sa puso, lagi ka magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin ang Philippians chapter 4:4-9. From the book of Philippians, chapter 4, verse 4 up to 9. Chapter 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. 5, let your moderation be known unto all men, but the Lord is at hand. 6, be careful for nothing, but in everything by prayer of supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, things of these things. Chapter 9, those things which ye have both learned and received and heard the same in me, do, and the God
of peace shall be with you. Amen. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, 4 hanggang 9. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa na ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusang mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for hearing the word of our loving God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa mga bagay-bagay na talagang ipanaabot sa atin para magampanan natin ang kanyang kalooban. Hallelujah. Praise the Lord. Most of us know that at salvation, our sins are forgiven and God give us eternal life. But much more accompanies our redemption. We receive a new nature, power over sin, and renewed mind. However, these qualities require development, which happens through knowledge of Scripture, submission to the Spirit, and diligent effort on our part. Alam ng karamihan sa ating, nung tayo tanggapin ang ating mga Panginoong Jesucristo, tayo nagkaroon ng kaligtasan at ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Binigyan tayo ng ating mga Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. At yung banal na Espiritu ay pinananahan sa ating mga puso at isipan. Ngunit higit pa ang kaakibat ng ating pagtubos. Tayo ay tumanggap na isang bagong kalikasan, kapangyarihan sa kasalanan, at isang nabagong isip. Gayunpaman, ang mga katangiang ito ay nangangailangan ng pagunlad. Kinakailangan mong exercise kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan para umunlad ang iyong pagpapakabanal o huwag mawala sa iyo ang banal na Espiritu. Hallelujah, praise the Lord. Ang nangyayari nga, ang dapat sa pamamagitan, ang mga ito nangyayari lang sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pagpapasakop sa Espiritu at masigasig na pagsisikap sa ating sarili. Yung banal na kasulatan, ito number 1 na dapat nating sandigan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Dahil dito nangungusap ang ating mga Panginoon. Kung ano man ang problema mo, kung ano man ang nais mong itanong sa ating mga Panginoon, nasa banal na kasulatan mo yan. At hingin mo na gabayan ka at patnubayan ng banal na Espiritu. Ito ang pagpapasakop sa Espiritu ng Diyos na ginagawa mo kanyang kalooban. At ano sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo na siya'y umalis at siya'y bumalik sa langit, pinapagtipo niya mga disipulo niya, huwag kayong aalis dito. Hintayin niyo yung Espiritu na ipadadala ko. So sa makatuwid, kapag tayo po ay tuloy na sama-sama, nakatulad ang ginagawa natin dito, nagkakaroon ng infilling of the Holy Spirit. Yung mga hindi ka nais-nais sa ating buhay ay tinatanggal ang mahal na Panginoon. Lubusan tayong binabago. Sabi nga po, ang pagbabago ay long process. Bakit long process? Dahil hindi tayo sanay sa mga ganon. Kinakailangan nating ibatay sa banal na kasulatan ng ating lahat na ginagawa. Subalit kung hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, kung hindi ka patuloy na naglilingkod, hindi ka dumadalo sa mga ganitong klaseng gawain, pa-absent ka, ay paano mangungusap ng tuluyan sa iyo ang ating? Paano mo malalaman ang
kabutihan ay ang salita ng Diyos. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagpupuri. Anong ginagawa mo? Sino pinupuri mo? Anong binabasa mo? Anong ginagawa mo habang wala ka sa loob ng church? Pag narito ka na sa loob ng church, dapat makikinig ka ng banal na salita. Gala ng gala doon sa likod, sa labas. Noong isang araw, kaya naputol ang ating preaching, nag-overload yung kusina dahil marami nagluluto. Dapat, bago magpuri, may luto na. O di kaya after ng gawain, saka magluto. Oy, busog naman tayo sa salita ng Diyos eh. Hindi bali magluto man chat, maya na may kakain na rin eh. Oh, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga na bigyan natin ng mahalagang oras ang ating pong mga bagay-bagay na naukol sa Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi ka talaga gumagawa ng kanyang, hindi mo nagagawang lahat, maiiwanan ka. Kawawa ang maiiwan. Sana walang maiiwan sa atin. Lahat-lahat tayo makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari yan kung sumusunod tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi? Ang mahal na Panginoon makikipagkita sa alpap sa kanyang mga binanal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po ang kabanalan ay dapat nating pagsimigasigan na magawa sa ating buhay. It is good idea to periodically evaluate whether our thinking, attitudes, behavior are in line with God's character and the truth of Scripture. Also, we should take note of what absorbs our attention. It's not healthy to overload our mind with media reports or entertainment that does not reflect God's values. Regular exposure to such material can easily produce anxiety, discontent, and ingratitude. Magandang idea o hindi magandang idea na palaging suriin. Magandang idea na palaging suriin o suriin natin ang ating mga kalooban. Kung ano ang ating pag-uugali, kung ano ang ating salubin, gawain, ay kinakailangan na ayon sa katangian ng ating mahal na Panginoon at sa mga katotohanan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Gayunpaman dapat nating tandaan kung ano ang nakakakuha ng ating atensyon o pansin. Hindi mabuti ang sobra-sobra ang ating isipan sa mga ulat sa pangunahing mga sakay ng komunikasyon o pangmadla o libangan na hindi nagpapakita o sumasalamin ng mga kahalagahan o kahalagan ng Diyos. Lahat tayo dito guilty. Kahit hindi tayo sama-sama. Dahil nakapaligid tayo sa mga mundo. Kaya nga tayo ay nagtasama-sama, nag-aaralan na sama-sama, nagpupuri na sama-sama para tayo lubusang bagwit alisin ang ating pag-ibig sa sanlibutan at ibuhos ang pag-ibig sa nag-iisa at walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi mabuti na sobra-sobra ang ating isipan sa ulat sa media. Ang regular o laging pagkakalantad sa mga naturang bagay o material ay madaling makagawa ng pagkabalisa, kawalang kasiyahan at kawalan ng pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi nga nung kanta kanina, anong kinanta kanina na ano ba yun? Pag-ibig tungkol sa ating mahal na Panginoon. Kailangan natin siyang unahin. Lagi natin siyang awitan. Dahil kapag tayo maaawit sa ating mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Dahil kung hindi mo iniibig ang Diyos, hindi mo siya aawitan. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible gave us a measuring stick to help us determine what is worth of our attention. The Bible said to dwell on whatever is true, honorable, right, pure, lovely, commendable, excellent, and worthy of praise. Yan po ay sinabi sa sa 4:4:8, Philippians 4:4:8, na sabi po dito, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang may kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hallelujah! Praise the Lord!
Sinabi sa Biblia, ang pag-iisipan ay anumang totoo. Ano ang totoo? Ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Ano ang marangal? Ang salita ng Diyos. Ang Diyos. Ano ang matuwid? Ang salita ng Diyos. Ang Diyos. Ano ang dalisay? Ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang panalasa. Ano ang kaibig-ibig? Ang ating mahal na Panginoon. Hinibig tayo ng kaibig-ibig na Diyos. Binigay niya ang pag-ibig. Binigay niya ang kanyang buhay. Sakripisyo para tayo po ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yan, ganyan tayo pag-ibig. Isinasakripisyo ang ating buhay. Kung hinihingi lang ng mga balik natin ng ating pag-ibig sa Kanya, magsakripisyo din tayo sa atin sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating malapan. Ano ang kapuri-puri? Ang ating malapan. Ano ang mahusay? Ang ating malapan. Ano ang karapat dapat purin? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tulong ng banal na Espiritu, maaari nating linisin ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mga nabanggit na dapat nating gawin. So ask ourselves, what fills our mind? Ano ang pumupuno ng ating kaisipan? And give priority to things in these categories. As our thoughts align with Christ's will, we will begin to recognize what is right, what is good, and what is wise. And our life will more closely reflect His. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang pumupuno sa kaisipan natin o ano ba ang ating iniisip? Bigyang halaga ang mga bagay na ito o nabanggit. Habang ang ating kaisipan ay naayon sa mahal na Panginoon, magsisimula tayong makilala kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, at ang matalino. Bakit po? Dahil ang banal na Espiritu ay nananan sa iyo. At ang ating buhay ay mas makikita o sumasalamin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At sana po tayo po ay minaunawat, minaintindihan sa ating pong pinagsama-samahang talakayin at ating pong alayan ng makalakit na awitin po ang ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.